Good morning po! Kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon sa umagang ito ng Monday, October 30, 2023. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. At salamat po sa inyong panonood. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Matthew chapter 15 verse 32. Ganito ang sinasabi: tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila na bagbag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayon kasama natin sila at wala silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan. So, very timely yung ating morning devotion para sa umagang ito ng Monday. Dahil ngayon ay election day, tayo ay muling pupunta sa mga paaralan at mamimili ng mga bagong leader para sa ating barangay at sa mga SK. So ano ba yung katangian ng isang leader na may pusong kagaya na pinapamala sa atin ng ating Panginoon? Number 1, the heart is the home of a leader being. Ang leader ay may pusong mahabagin. Kapag sinabing mahabagin, mga kapatid, ay nagbibigay pansin sa kung ano ang pangailangan ng mga tao at hindi binabaliwala ang damdamin ng kanyang nasasakupan. So, kinakailangan nandoon yung kanyang pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Kapag nalaman niya yung kanilang mga pangangailangan, hindi lamang niya bibigyan ng pansin, kundi susolusyonan niya ito bilang isang leader. Pangalawa, the heart of a leader has the power to see imperceptible things. So bilang leader, nakikita niya dapat yung mga hindi pangkaraniwang nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Ibig sabihin yung mga malalalim na problema sa ating lipunan ay kanyang napapansin at ito ay kanya nabibigyan ng solusyon bilang nanunungkulan sa ating pamahalaan. At yung pangatlo, the heart of a leader put weight on his accountability. So bilang leader, bilang namunungkulan sa ating pamahalaan, accountable sila sa lahat ng kanilang aksyon, sa lahat ng kanilang gawa. Kaya naman sila ay magbibigay ng katapatan at ng kabutihan para sa mga tao na kanilang nasasakupan. At hindi lamang sila nangangako, kundi gagawin nila ng may katapatan ang mga task na pinagkatiwala sa kanila. Unang-una ng ating Panginoon at ganoon din ng ating bayan. So nawa, sa araw na ito, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon upang makapili ng mga tamang tao na luluklok sa ating barangayan at ganoon din sa ating pamahalaan upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sige po, tayo ay dumako sa prayer time para sa umagang ito ng Monday. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito dahil isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan. Salamat po dahil meron kaming opportunity na bumoto at pumili ng aming mga leader sa aming barangay at ganoon din sa SK. Tulungan niyo po kami, Panginoon. I pray na maging maayos, mapayapa ang gagawing eleksyon sa araw na ito. I-bless niyo po ang bawat isang pupunta doon sa mga paaralan, sa mga designated place na kanilang pagdarausan ng eleksyon. Nawa manatili ang kapayapaan, kaayusan at maging maayos po ang halalan sa kabuuan nito. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa aming morning devotion sa umagang ito. Ano man po ang prayer ng kanilang heart ay patuloy niyo pong ipinagkaloob sa kanila. Pinagpipray ko rin po ang aking kamanggagawa, si Teacher Lou, sa kanyang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain niyo po siya at ano man po ang panalangin ng kanyang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanya. At ganoon din po, pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, maaaring ang iba ay nanonood sa mga oras na ito. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman. At ganoon din po, pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Ingatan at samahan niyo po sila at nawa ikaw ang patuloy nilang maranasan kahit na sila ay malayo. Ingatan niyo po ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Marami pong salamat. Pinagpipray ko rin sa iyo ang patuloy na giyera sa Israel at ng Hamas. We pray na matapos na po ang kaguluhan ito at maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Monday, October 30,
Binabati ko nga po pala ang aking kamanggagawa, Teacher Luke. Happy birthday! I pray na ipagkaloob ng Panginoon ang panalangin ng iyong puso at patuloy kang ingatan at samahan ng ating Panginoon. At yun din po, pinagpipray ko po rin ang kasalukuang magaganap na eleksyon sa araw na ito. Sama-sama po tayong pumunta sa mga designated place na ating pagbobotohan at nawa ay maging mapayapa, maayos at tahimik ang gagawing halalan sa araw na ito. Pinagpipray ay salamat din sa patuloy na mga sumusuporta, nanonood, nakikinig sa ating morning devotion. Especially si Teacher Flor, salamat sa kanyang pag-share ng ating morning devotion para sa kanyang mga student. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na lagi nagsasabing, mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli, paalam!